morning, good afternoon, depending on the location where you are right now. There is no time and space between us. Let's enjoy this present moment because we are one. Again, we are on diary number 860. There are times in life when the soul finds comfort only in profound prayer. With that, souls knew how to persevere in prayer at such times. This is very important. JMJ stands for Jesus, Mary, and Joseph, Mary, and Jesus. Jesus, I trust in you. May mga panahon sa buhay na tanging sa mataimtim na pananalangin lamang makasusumpong ng kaginhawahan ang kaluluwa. Mahalaga na malaman ng kaluluwa na magpunti sa pananalangin sa mga panahong iyon. Jesus, Maria, Jose, Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Kailan ba yung mga panahon na kailangan talaga natin ng mataimtim na pananalangin? Okay, we'll discuss only one. At ito yung talagang kailangan. Yung panahon na bagsak ka na. Yung panahon na parang wala nang nagmamahal sa'yo. Halimbawa, no? Yung pakiramdam mo ganun. Yung panahon na ang mga kaibigan mo, tinalikuran ka. Mga panahon na ang problema parang hindi na masosolve, no? Halimbawa, yung baon na baon ka na sa utang, mga ganon. Or mga panahon na namatayan ka ng isang pinakamamahal, no? So, yun yung mga times na talagang napakababa ng ating emosyon, napakababa ng ating napakababa ng moral natin, no? So, yung mga nagkukulong ka na lang sa kwarto, ganun, no? Those are the times that we really need to pray fervently. Kasi hindi mo yan makukuha sa simpleng pag-inom, 'di ba? Yung iba mag-iinom, yung iba papasyal kung saan, no? Magpapatay ng oras. Pero pagkatapos ng mga panahong 'yon, balik ka sa reality no? Pwede namang gawin 'yon. Bakit ba hindi, no? Yung minsan mag-unwind, yung tawag nila unwind, no? Pero yun nga, pagbalik mo kasi andun pa rin yung problema, hindi naman siya mawawala. And so, kasabay ng unwinding na pwede mong gawin, yung mataimtim na pananalangin. Kasi kapag nanalangin tayo ng mataimtim, kung medyo mababa ang moral mo, yung pananalangin natin, magbubunsod sa atin, o parang dadaloy sa atin ng liwanag because you are making a dialogue with God, no? Nakikipag-usap ka sa Kanya. Kaya, sasagutin ka naman niya. At ang sagot niya, no, magpapababa siya ng liwanag sa atin. Yun naman yung laging tugon ng ating Diyos, liwanag. So, yung ating isip, magkakaroon ng kaliwanagan. No? Kung merong mga hindi tayo makita, mawawala yung veil o lambong. No? Magiging malinaw ang mga bagay. Mapapansin natin na ito pala ang mga bagay na mas makabuluhan. No? Tatanggapin natin yung mga kahirapang dinaraanan o dinaadaanan natin. No? So, bukod doon sa pagre-relax ng konti, no? Okay lang po yun. Kaya lang, ito talaga, kapag dumating yan sa buhay natin, these are the times that we really need to pray a lot, to pray more, fervently. Kung isang oras ka lang nanalangin, dagdagan mo ng isa pang oras, 2 hours. Kung sumisimba ka Sunday lang, make it everyday, magnovena ka pa nga no? Hanggang sa magkaroon ng kaliwanagan. Kasi talagang, ang mangyayari, kapag hindi mo ginawa ito, baka tuluyan ka ng bumagsak. Ibig sabihin, yung mga halimbawa, yung mga naglalay low, no? Yung mga nawawala na lang, yung mga hindi mo na alam kung ano nangyari, nawala na sa sirkulasyon, no?
dati ay kasama mo pa sa halimbawa sa mga gawain sa simbahan na wala na, hindi natin nalaman kasi hindi naman nagbukas sa atin. Tapos yun nga, na ano na, no, napunta na sa ibang direksyon kasi nga bumagsak na yung moral. So, mahalaga meron ka ring pinagsasabihan, no? At make sure na yung pagsasabihin mo hindi ka level ng iyong spirituality. Yung hindi, I mean, make sure na pagsasabihan mo ay mas mataas sa iyo ang level of spirituality. Kasi halimbawa, kapag sinabi mo yung problema mo sa isang tao na hindi naman pareho ng ano mo, ng devotion mo halimbawa, no? Ang sasabihin niyan ay itigil mo na nga yan. So, sa halip na pataasin ka, lalo kanyang ilalayo. So, choose people who would really help you. Pero, again, sabi kay Faustina nga, never rely on creatures. Laging talagang sa Panginoon ka lang kakapit kasi yan yung hindi ka pababayaan. Yung mga tao, pababayaan ka pa niyan eh. Minsan nga sabihin, ayan, mabuti nga sa'yo. Minsan may mga ganun pa eh, no? Or sasabihin, sinabi naman sa'yo, wag mo nang gawin at itigil mo na yan eh. Mga ganun ba, no? So, sa halip na pataasin ang moral mo, sa halip na hatakin ka pataas, lalo kang babagsak. So, again, profound prayer, yun ang pinakakailangan natin sa panahon na tayo ay bagsak na bagsak. Kailangan nating matutunan yan. Yun ang kahalagahan ng pananalangin. We'll see you again tomorrow.